Bali, nandito tayo ngayon para magpalit tayo ng brake pad ng Yamaha NMAX B3 TechMax or standard, guys. So tara guys, samahan niyo ako. Palitan natin. Para mapalitan natin ng front brake pad, so kailangan natin ng T50 na flower type na Allen range pang kalas, guys. Tsaka siyempre pang kalas ng ng brake pad. So kakailangan din natin ng range, guys. Then ito guys, binili ko sa online itong Yamaha brake pad natin na pang B3 or version 2, version 1, guys, sa NMAX. So parehas lang siya. So ito yung part number niya, guys, 2BM F5H05-00. Ito yung pangharap, guys. Ito yun po. So bali, ito po papalitan natin, guys. Ang ang odo ko na ay almost 3,000 plus. So kulang sa 4,000 na. So kung may naririnig ka, guys, na parang kumakalansing or nagaano siya na metal to metal, possible, guys, yung brake pad na rin siya, pudpud na. So dapat ito papalitan ito 6 months dapat ang range niya. Para safe, siguro mga 4 months palit na. So ito, check natin yung sa akin, yung status. Guys, bali papalitan natin ito kakalasin natin ito, itong Allen range na to, guys, na flower type. So ang sukat nito ay T50, guys. Tigas. So kakailangan natin ng extension to, guys. Ito. Ayan. Pag ganyan na matigas, guys, so gamitan mo na extension. Ayan. So ganun lang. So ito lang tatanggalin natin yan, guys. So yun. Kalasin natin dito, guys. Ayan. Dalawang tornilyo lang yan. Okay. So yun, guys, bali magkaparehas ng tornilyo yan. So pwede nyo mong mapagpalit yan, dalawa na yan. Then kakalasin natin, guys, para makita natin kung pudpud nga yung sa akin, guys. Yun, guys. So medyo annipis na, guys. So bali pudpud na rin. So yun nga, ito 6 months to, guys. Yan, 6 months yan. So hindi na siya safe pag 6 months. So suggest ko lang siguro mga 4 months to 5 months. Yun, palit na kayo. Yan. Or nasa 3,000 km pa lang, guys, palit na kayo. Lalo pag pangharap tsaka pang likod, ganun din, guys. Yan, manipis na, guys. So yun po, para matanggal naman itong brake pad, so may tatanggalin ko rito na lock, guys. So ito yun. Yan. Bago mahugot po yan, may tatanggalin ka dyan na cutter pin. So dalawa po yan nakatusok dyan sa lock na yan. So kuha tayo ng plies. So hugutin lang po ng plies yan, guys. Yan. Ingatan mo lang, baka tumalsik yung cutter pin na yan, guys, at mawala. Yan. So nakatusok lang yan. Ito yung isa, guys. Tapos ito naman yung bandang loob, guys, tatanggalin din po yan. Yan, so hugutin lang. Yan, so ganun po. At pwede na pong hugutin yan so kung mahirap tanggalin, so gumamit ka ng panikot, guys. Yan, so guys, sa akin medyo hindi makuha ng plies, kaya ito, yan, natanggal na, guys. Tapos yung lock, yan, hugutin lang ng plies para matanggal na. Yan, ganyan na po. Yan, ito yung pinakalock ng brake pad, guys. So yan, guys, tanggal na. So ganyan lang kasimple magpalit yan, guys. So yan po, medyo manipis na rin yung brake pad natin. Yan.
So ito guys, yung brake pad ko, bali halos nag metal to metal na siya. So umabot to ng 6 months guys. So pinaka safe siguro pag magpapalit ka, wag mo nang paabutin ng gano'n ka katagal. So mga 3,000 km guys, or almost 4 months guys yung ranging niya. So kailangan palitan na siya para hindi ma-damage yung disc brake. So yun guys, bali para maibalik nyo naman yung brake pad dito, kakailangan nyo ng brake pad puller o para ma-press nyo yung caliper guys, kasi matigas po yan pag hindi nyo ginamitan nun. Mahirap pong gamitan pag mahirap po i-press yan pag gagamit ka lang ng box wrench or screwdriver. Meron tayong pang press ng caliper na ginagamit to. Yan. Yan. Kasi kung di mo gagamitan ito ng press caliper guys, medyo may katigasan yan. So, yan. So mas maganda kung meron kang pang press ng caliper. So pasok mo lang na ganun yan. Tapos ito. Yan, ganyan guys. Tapos screw mo lang na ganun para itulak niya yung piston ng caliper natin. Yan. Yan. Para simple lang guys. Hindi ka mahihirapan kapag meron kang ganito. Yan. Yun na. Yun yun guys. Ganun lang kasimple. Oh, nakabaon na yung piston natin guys. No? Okay. So ito yung papalit natin guys. Ito yung number niya. Pang front. 2BM F5 805-00. Pang front po siya guys. So actually ganito kakapal yan guys. Yan. Kapag bago. Okay. So nakaganyan siya guys. Yan. So ikakabit natin. So yan guys, pagtapos po natin i-press itong piston ng caliper, so ikakabit na po natin yung brake pad guys. Yan. So ganyan lang po, itutusok lang papasok guys. Yan. Unahin natin yung bandang loob. So dito yan guys, may kontil po yan. Yan. Kontil na yan. So dyan po tatama yung guide na yan. Dyan yung isuot. Yan. Tapos ilapat nyo lang guys. Yan, ganyan lang. Tapos yung isa naman, nakasuot lang din dun sa rod. Yan, tapos pasok na siya. Yan, ganyan lang. Ganyan lang kasimple yan guys. Yan. Tapos nakapatong yan dun sa spring niya na metal. Yan. Tapos ikakabit na po natin yung lock niya guys. So ito yun. Tusok lang yung lock, dire-diretso. May butas po yan. Yan. So pag nilagay na guys yung cutter pin, lalagay na rin natin. So may butas po yan guys, yung yan dyan, may butas, tsaka din sa kabila. So ilalagay po natin dyan yung cutter pin, kabilahan po yan. Yan yung pinakalock niya guys. So ito yung cutter pin. Yan. So itutusok ko yan guys. Yan. Ganyan lang po. Yan. Pagkatusok, hindi lang po siya. Gamitan lang ng plies. Ingatan lang po tumalsik guys para hindi siya mawala. Yan. Tapos sa bandang loob, ganoon din lalagyan din po ng cutter pin. Yan. So dalawa po yung pinakalock ng na cutter pin. Yan. So ayan po, bali tusok lang yung cutter pin, tapos idiin nyo lang.
So, yung ibang mga caliper guys, di-screw yan eh. Pero sa kanya hindi. Lock lang niya scatter pin. Threaded yung iba. Pero ito hindi. Yan. So, okay na guys. Bali, pwede natin ikabit yan. Yan. So, yan. Nakikita nyo. Yan, kailangan bago nyo kabit guys, kailangan pabukayin nyo yung brake pad para makapasok. Yan. Wala nakabuka. Yan. Ganyan dapat guys. Para pumasok sa caliper disc. Yan. So kapag okay na, yan. Kapag okay na guys, kakabit na natin yan. So ganyan lang po. Yan. Yung spring po sa bandang ilalim, kailangan ayusin mo lang, kailangan hindi siya tumukod guys. Yung stainless na spring niya na metal, yun yung tumutulak dyan sa brake pad. So kailangan nakalapat siya doon, hindi dapat lilihis para mag-a-adjust siya ng kusa. So ayan, okay na guys. So pwede natin ikabit yan. Tapos itapat lang sa butas guys ng pagkakabitan ng tornilyo. So dalawa. So ito yung T50 guys na flower type na Allen wrench. Tapos ito yung dalawang tornilyo. So ikakabit natin yan dyan. Yan, ganyan na po. Then kumuha ka ng grasa guys. Ito yung grasa. Lagyan lang ng konting grasa yung tornilyo. Bali ang purpose po niyan guys, para sa susunod na magbaklas ka ng tornilyo ay hindi ganong hirap magpihit o magtanggal guys. Yan. Tsaka para hindi siya kalawangin. So pwede po magpalit yung tornilyo na yan, sa ibaba man o sa taas guys. Pwede mo pagpalitin kasi magkaparehas lang naman po na sukat yan tsaka thread. So yan, ito yung sa bandang baba. So ikakabit na rin natin. Yan. So ganyan lang po guys ang paglagay niyan. Yan, tapos higpitan na lang. Tapos i-torque, higpitan na lang gusto guys para hindi siya kumalas. So clockwise po ang higpit niyan guys, yung dalawang tornilyo na yan. So flower type na Allen wrench T50 po ang sukat niyan. Yan. Alalay lang po ang paghigpit guys para hindi siya ma-lost thread yung pinaka ulo ng Allen wrench. So yan guys, pag nagpitan na natin to ay okay na. So yan, okay na guys, nagawa na natin. Nakapagpalit na tayo ng brake pad ng pangharap nitong Yamaha NMAX V3. So sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.